Ang value ng sweldo, wala yan sa laki ng pera, nasa pagdala ng pera yan. Entrepreneurs can get very, very rich. Meron siyang opportunity. The employees ang ganyan lang. Pero employees get their pay every 15 and 30. Sino mas maganda? Kaso lang, maraming problema empleyado na pating walang pera, no? And then, nagsabi nila, kulang man sweldo. Sino sa inyo may mga magulang na teacher? Kulang parati sweldo, no? Daghang utang. Sino may kasalanan? Alam mo, hindi lang maintindihan. Nakala nila nakaisa sila kasi umutang sila. Hindi ka nakaisa pag umutang ka kasi nagbabayad ka ng interest. Naintindihan mo yun? Like for example, many of them today, I don't know about your parents, many people today nakasanla ang ATM. Alam ba nyo magkano ang interest pag nakasanla ATM? 50% in a year. So kung bumili ka ng sapatos na 1,000 pesos, at the end of the year, that's 1,500. So kung inutang mo yun sa ATM, di baliw ka? Yung 1,000 ginawa mo 1,500, kung nag-ipon ka lang sana, din 1,000 lang siya. Laki ng sweldo ng mga teachers ngayon. Mali lang pagdala. Ako naniniwala, walang tao kulang ang sweldo. First of all, tinanggap mo yan. Nag-agree ka. Second, ang value ng sweldo, wala yan sa laki ng pera, nasa pagdala ng pera yan. Okay? Pag nakasweldo ka, sigurado ako may Shopee na, may Lazada pa. Okay? Hindi ka naman siguro manginginom. Yung iba, pagkadating ng sweldo, iinom. Di ba? Iinom, maninigarilyo. Yung pinagtrabahuan niya, ininom niya, inihi niya. No, we're very foolish. Tapos bili kayo sa Lazada, hindi naman nyo kailangan.